ating sadaling panalangin. Panginoon, salamat po sa isang bagay na pinagalob niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa panibagong linggo na pinagalob niyo po sa amin, panibagong pag-asa, Panginoon, panibagong puso na pagiging sa bawat isa. Kami po ay lumalapit ngayong araw, Panginoon, yung pagiging natawad, Panginoon, kayo po ako siya maglinis sa bawat puso ng mga tao na nandito, Panginoon. Inalami po, Panginoon, ng mga kapatid na wala pa dito, Panginoon, magdayo po ang mga nasa oras. Salamat, Panginoon, sa pagpupuri at mga bigaya na aming natatanasan sa aming Panginoon. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang speaker, Panginoon, sa salita ngayon, kayo po ako siyang panguna sa buhay ng aming tagapagsalita, Panginoon. Kayo po ako siyang makita, Panginoon, at maramdaman po namin, Panginoon, yung mga mensahe na ipaparating po sa aming tagapagsalita. Kayo po ako siyang lumabay sa aming mga mahunan, Panginoon, sa aming dahil, Sir, Panginoon, kayo po ako siyang makita, Panginoon, at lumit na, Panginoon, sa ulang ito. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid na haranas, Panginoon, ng karamdaman, kayo po ako siyang lumit at ibigin niyo po, Panginoon, ang kalalingan sa mga kapatid po namin, Panginoon, na haranas na sakit. Kayo po, hindi po at pagawin po, muli, Panginoon, pinataas po namin sa mga ito. Dinadalangin po namin, muli, pasasalamat, Panginoon, sa inyong mapagis, Panginoon, ng Jesus. Amen. Good morning po sa ating lahat. Ay, parang hindi naman pinagbata. Good morning po sa ating lahat. Amen. Yan, tayo po ay pumalakpak. Hallelujah. Tayo po ay pumalakpak. Amen. Kasi po tayo po isa sa ating pong pagkamitan. Kamustahin po natin yung mga kami po natin sa ating pumakakuhan. Magbatihan po tayo. Itiyaw po natin ang ating pumakakuhan. Kamustahin po natin sila. Amen. Kamusta po ang isang buong linggo po na dumaan po sa atin? Pagod na po ba? Nakaramihan po sa atin, hindi pa. Amen. Tayo po ay magpupuri. Sa oras po na ito, tayo po ay magpapasalamat po sa ating Panginoon. Sa mga oras po na ito, tayo po ay lumapit. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon bilang tanggapo ng ating pong pagkilala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah.
ating Panginoon. Sama-sama natin palakpakan ang ating mga kamay. Dahil siya ay dakila sa ating mga buhay.
lumapit sa presensya po na ating pong Panginoon. Sabi po sa Matthew 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha, sapagkat sa aking piling ay may kapahingahan. Sa mga pastor po, pagod, nabibigatan, pagdating sa trabaho, sa kanyang pamilya, yung responsibilidad, sa pag-aaral, maging sa ministry, minsan napapagod tayo, minsan nahihirapan tayo. Pero alam mo, God invited us na lumapit sa Kanya at manatili sa Kanyang presensya. Dahil sa Kanyang presensya ay may tunay na nakapahinga. Di ba po? Minsan may pagod na hindi kayang pawingin ang tulog, na hindi kayang pawingin ang pahinga. Dahil minsan yung pagod mo ng dito, nasa puso. Pagod ka na lumaban, nabibigitan ka na doon sa mga pasanin na dinadala mo. Pero, ang pangako mo sa atin ng aming Panginoon, na kung tayo ay lalapit sa Kanya, magpapakumbaba, ay hindi tayo nag-iisa. Dahil meron ng tutulong na pumasa ng mga dinadala natin. Kaya, sa ating pong susunod na pag-ibig, tayo po ay mananatili. Tayo ay tutungo sa lilid ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang lilid ay may tunay na kapahinga. Amen? Amen. Amen. Panginoon, ang nais mo
o kapayak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak ang magdaing lupi. Sa tatay mong kagandahan, ang hari ang pag-ibigin. Siya'y iyong Panginoon, malapat na iyong sundin. Ang prinsesa sa palasyo ay pagmasdan mo ang anong ganda. Sinulit na ginto-ginto ang hinamit damit niya. Sa mag-aaral niyang damit, sa hari ay pinapunta. Mga abay kasama haharap sa hari nila. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari. Kapalit ng imuno mo sa sinundan mga langit tayo pagkahat. Dahilan sa aming awit, ikaw na may dadakila, kailan may pupurihin itong lahat ng lumita. Tingnan po natin ang awit ng mga bata. Naaniyahan po lahat ng mga bata na lumapit po dito sa harapan. Sige po, atin pong ilapin ang ating pong mga bata sa harapan. Extend po natin yung ating mga kamay sa kanila bilang tanda ng ating pag-bless po sa kanila. Panginoon, muli nilalapit namin sa iyo, mga batang ito. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na patuloy mong ibinibigay sa kanila na
na sa kanilang munting kakayanan, sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral ay nagsisimula sila, Panginoon, maglingkod sa iyo. Naway ang buti ng binhi ng pananampalataya na naibigay sa kanila ay lumago, Panginoon. Gamitin mo ang iglesia ito, ang pananampalataya ito ay lumago, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Muli, Panginoon, inilalagak namin sa iyo ang bawat isa sa kanila sa anumang kanilang gagawin, sa kanilang pag-aaral, paglalaro, Panginoon. Ikaw ang patuloy na sumama, pumatubay sa kanila. Panginoon, ang mga aral mo, ang kanilang gagawin, hingay sa kanilang pag-aaral. Ito po ang aming samot, dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nasa panahon po tayo ng pahayag at pagbati. Para po sa darating na linggo, ating po mga stewards, para po sa July 12, ang ating pong liturgy, si Ate Joanne Angeles, Bible reader, Tita Lorna Cerillo, and Nanay Gloria Tapia, para po sa ating offertory, si Ate Jingle Ignacio. Para naman po sa ating sa mga nagnanais po na mag-donate po ng bulaklak at kandila, mangyayari lamang po na lumapit po sa amin ni Ate July. Kung nagnanais po kayo na mag-donate, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Yan. Di ba po, liwanag na ng buhay natin? Yan, maaliwalas na po ano. Medyo nakita na lang po yung mga dumi na konti po. Talaga po gano'n. Pagkawa po tayo. Pero gano'n pa man po. Sige po, saan po natin? Gusto po natin i-welcome ang ating pong mga kapatid na ngayon po ay nakasama natin sa ating pong pananambahan. Una na po ay ang pamilya po ni Kuya Dave Angeles. Kasama po natin si Kuya Dave. Ayan po. Sa po ng kanyang buong pamilya, ang kanya pong mga anak, kanya pong mga apo. Ayan po. Dahil din po si ate, opo, yung pangalan po ate, LV. Yan. Pwede po ba natin silang kantahan? There's a welcome here. Pwede po natin silang kabayan. I-welcome po natin ang ating po mga nakasama dito. Yan. Welcome po kayo sa aming church. Sa next na po yan. Chair, ayan po. Well done na po ang ating pong pagpapakisame at saka po ang ating mga ilaw. Ayan. So, yung pong ating ilaw, yung pong chandelier po na nakita po natin dyan ay isang kagandahang kaupo at pagpapadali po ng biyaya sa pamamagitan po ng ating pong pamilya po. Nila Kuya Jerry, Galilin at Ate Lynette. Maraming salamat po. Dahil po ay nagkaroon po tayo ng karandagan mga electric fan, magkapila po. Yung isa po ay sa church, yung isa po ay sagot po ni AJ Galilin. Maglilid daw po ulit siya ng pao para meron po ulit siyang i-donate. Pag po pala naglilid ng pao, si AJ po nandun po isa. Yun po. Talaga pong hindi po pinuputol or hindi po nagpapatuloy po ang pagpapala po ng Panginoon. Hindi pa po tapos yung ceiling ay meron na po agad na nag-pledge, tumulong para naman daw po ating ipaayos sa yung ating altar. Diba po? Yan. So, binabawi ko na po yung sinabi ko last week kasi sabi ko last week, pwede na po munang magpahinga si Jonas sa pag-aano po ng kaya. Kaya lang po, meron po tayong mga patuloy na ginagamit ng
nga po, nag-pledge na po sila na sila naman po ay tutulong para naman po maisaayos po yung altar. Gayun din po, maraming salamat po sa patuloy na ginagamit po ng ating Panginoon sa anumang po kaparaanan para po mapaayos po natin ang ating bahay sa bahay. Ito po ay isang patunay na ang Diyos ay dakila sa mga taong sa Kanya ay patuloy na naglilingkod. Kaya po sa ganoong diwa po ay humihingi po ng kapirangon na oras sa ating pong BOT chair, si Kuya Jonas, para po mapag-usapan po, magkaroon po ng maikling pagpupulong po ang BOT mamaya para po mapag-usapan po yung ating pong susunod na yun lamang po. Meron pa po ba? Ayun, magre-report po si Kuya AJ. Hindi po isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Ito po ay ulat po ng ating pong kalagayan po ng pananalapi po ng ating pong iglesia para po sa nagdaakuan sa buwan po ng Puno. Tayo po ay meron pong kabuuang collection po na 82,581 pesos po ng nakaraang buwan. Kabilang na po diyan ang ating po mga collection ng tithes and pledges sa Divine Investor Service, loose offering, Sunday School offering, at din po sa ating po media service. At sa ating naman po expenses, ito po yung kabuuang halaga po na mga pinaglaanan ko ng pondo ng iglesia. Ito po 82,424.06 po. Yan po ay buwan ng suportahan sa ating po mga workers. Sunod po yung sa nurture, sa schools na, sa worship naman po yung mga bago po nating tithes and below. Sunod po yung nagkakaroon po tayo ng pondo sa choir, multimedia equipment, at ngayon din po sa load po ng ating online service. Tayo rin po ay naglabas ng pondo para po sa summer retreat po ng mga kabataan. At ngayon din po sa social concern po natin, tayo po ay naglabas ng pondo. At sunod po yung ating po mga operating expenses po, electricity bill and water bill po. Next po yung sa meeting provision, ngayon din po yung other session registration po, ating po tatlong delegates. Pangmuli po yung ating po suporta na binibigay po sa ating pong distrito, tayo po ay nagkaloob po para po sa buwan ng Mayo, again din po sa buwan po ng Pebrero ng nakaraang buwan. Kaya po, in summary po, ito po ay naging total collection po natin, 82,581 pesos. Ang expenses naman po ay 82,424.06. At meron po tayong cash balance forwarded po from the month of May na 20,990.30. At ngayon din po, yung sa shower blessing, yung Christian education, ibinalik po nila yung pondo po na nilabas po natin mga nakaraang buwan dahil naging sapat po yung mga donasyon na ginalaw po natin, kaya ibinalik po yung 5,000. Kaya po sa pagpasok po ng buwan po ng Hulyo, tayo po ay may net cash na 26,155.24 po. At pinapalakpan po ang ating Diyos po tayo. Bagaman, magkalapit po yung collection at expenses po natin ay hindi pa rin po na tayo pinagkukulang. Patuloy na pinapabili po ng ating Panginoon yung pangangailangan po ng iglesia upang magamit po natin sa loob at labas po ng ating komunidad. Muli po, sa Diyos po ang patuloy. Para po sa ating mga birthday patuloy po natin hindi pinapahayag yung ating mga activity, yung ating midweek, mga care crew, yung ating inaiya po kayo sa dawn once every 5 a.m. Maganda yun kasi yun ay paraan ng Diyos para sa umaga ay unahin natin siya. Tama ba? Paraan ng Diyos yun para unahin natin sila. Kaya challenge po na magsama-sama tayo sa Dawn Once.
Para po sa mga birthday celebration, kahapon po kami ay nagdaos ng araw kay Ate Julie. Talapakan natin ang Panginoon. Ayan. Ngayon po, July 5 John Nicolo de Jesus. Talapakan natin ang Panginoon. July 7, Helen Legaspi, Josefino Gabriel, Nenet Teodoro, Rose Ann Gabriel. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mga kapatid dito. Binabati din natin si Nanay Gloria Tapia. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakita na. Yan, hindi ko nabate. Baka di ako invite niya sa Jollibee. Nanay Gloria, happy birthday. Binabati din natin yung ating mga kapatid, si Abigail Molina, Chris Ann Medina, Mark Anthony Mabalta, Nelsie Gabriel. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga kapatid natin po. Si Nelsie, yun po yung asawa ni Pastor JP. Meron pa po ba? Ayan. Tayo umawit bago tayo mag-pray. Banal makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa mga kaarawan ng iyong anak. Iningatan mo po sila, pinagaling sa sakit, sinamahan, at patuloy na pinalalakas maging sa mga darating mga problema. Tunay o Diyos, na ikaw ang Diyos ng mga kaarawan ng buhay. Kaya po sa umagang ito, bayaan mo po, itaas ka namin, purihin sa pamamagitan ng iyong mga anak ito na pindas mo, pinagpala mo. Dalangin natin, Panginoon, ang marami pang mga kaarawan ng iyong mga anak ito na punong-punong ng biyaya. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nasabalan po tayo ng paghahatid ng pangako at ikabo. Pinapalaran po natin muna ilagay sa basket po yung ating mga pangako at ikabo. Yun po, siya po yung sa pagkakahatid po ng matatanging paghahatid.
tunay na napakabuti mo sa mga biyaya na ipinagkakaloob mo. Bayaan mo, O Diyos, sa ulang ito, masambaan namin mapupurihan sa pamamagitan ng paghahandog. At pagpalakin mo kayo, O Diyos, ang mga anak mo na ginagamit at patuloy na gagamitin sa paghahandog. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Para po sa pagbasa ng banal na kasulatan, makikita po ito sa Bagong Tipan sa mga taga-Roma, Kabanata 7, talata 15 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang susuklangan ko ang siya kong ginagawa. Ngayon pong ginagawa ko ang hindi ko gusto. Nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan. Kung gayon, hindi na ako ang may gagawin niyon, kundi ang kasalanan na nananatili sa akin. Alam kong walang mabuting bagay na nananatili sa akin, katawang makalaban. Kaya kung naisin ang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninanais ko. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanan na nananatili sa akin. Ngunit ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na sa dumat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Anong saklap ng aking kaligayahan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na aking Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawan, makalaman, pinaglilingkuran ko ang tuntunin ng kasalanan. Mula po sa Aklat ng Mateo, chapter 11, verse 16 hanggang 20, and then dito po tayo sa 25 hanggang 30. Ganito po ang sinasabi. Saan ko iahabing ang mga tao sa panahon ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanila sa mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng rota, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Maawit kami ng awit ng pagpuluksa, ngunit ayaw ninyong tumanis. Kapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at umiinom ng alak. At ang sabi nila, sinasabihan ng demonyo ang tao iyan. Nakita namin nila ang mga anak ng tao na kumakain na umiinom ng mga ang mga sabi naman nila, tingnan ninyo ang mga tao ito, nakakaw, kasingkero at kaibigan ng mga maniningil ng mga pulis at makasalanan. Gayunman,
ang karunungan ng Diyos ay mapapatunayan tama pamamagitan ng mga gawa nito. Dito po tayo sa verse 25 hanggang 30. Nang panahon niyo ay sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat pinilihin mo ang mga bagay na iyon at mga bagay na ito sa marunong at magaling mo at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng mga bata. Oo, Ama, sapagkat gano'n ang nais mo. Ibigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama at walang makakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na nagpapahayo niya. Lumapit kayo sa akin sa inyong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lugar sa inyong pasanin at sa inyong bibigyan ko ang nakapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamalo at sundin ninyo ang aking mga tinuturo. Sapagkat ako'y maamo at tumagang loob, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Sapagkat madali ang aking pamalo at magaan ang pasanin ibinigay ko sa inyo. At palain nawa ng pagkabasa nawa ng kasalita.
Amen. I-bless na natin yung katabi natin sa usapan mo. God bless you. Ayan. Let us pray. Panginoon, tulungan mo po kami. Samahan mo po kami. Maluwalhati ka po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Meron daw po isang pastor, bagong destino. Nag-sermon yung pastor. Hindi okay na. Tapos ginaningluhan yung pastor. Hindi na nag-sermon. Sabi ng pastor, yun daw sermon, nung nananaling ko, ikwento na lang daw sa katabi. Yung mga member, nagagalit. Bakit daw ganun yung pastor? Kung ano may pinaggagawa, hindi nagsasermon. Pangatlong linggo, ang pastor tumayaw at sabi ng pastor sa pulpito, sabi, Amen. Lalo nagalit yung mga miyembro. Tinanong, kinausap yung pastor. Sabi noong pastor, naman, ako naman sermon ng sermon, hindi naman kayo nakikinig. Madalas nakikita ko, nagsisermon lang kayo. Yung iba natutulong. Hello? Yung iba nagkukwentuhan. Hello? Diba? Dito sa ating teksto, sabi dito, doon sa 16, sabi, sa anong bagay ko maiambingang inerasyon ito? Katulad sila ng mga batang nakatayo sa plaza na sinasabi sa kanilang kalaro, tinutugtugan namin kayo ng tugtuging pangkasal, pero hindi kayo sumasayaw. Umaawit kami ng awit para sa patay, hindi kayo umiiyak. Katulad nila ang tao ngayon. Dahil nang dumating dito si Juan, nakita nila nagkakayuno, hindi umiinom ang alak, sinabi nila, sinasalipan siya ng masamang espiritu. Nang dumating naman ako, ang anak ng tao, nakita nila kumakain ako, umiinom, sinasabi naman nila, ang tao yun ay nakakaw, lasito at kaibigan ng maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan. So, ito ay panahon ng Panginoong Kristo. Ginamit niyang ilustrasyon yung musika, hindi daw sumasayaw. Inaawitan ng pangkasal, inaawitan ng papatay, hindi naman nagdadalang hati. Isang kapahayagan na parang wala lang. Parang nandito lang, hindi naman nararamdaman. Kaya yung message natin, pwedeng sabihin natin na title, nakikinig ba kayo? Ganon, nakikinig ba kayo? Okay? Alam nyo, kung merong isang magandang bagay sa atin bilang mga mananampalataya, yung tayo ay inihahanda ng Diyos every Sunday sa paanong paraan upang tayo ay kausapin sa pamamagitan ng kanyang message, sa pamamagitan ng kanyang sermon. Kaya kung titignan natin, we are special to God. Sabihin mo sa katabi mo, napaka-special mo naman. Diba? Napaka-special mo naman, diba? Sa umagang ito, sabihin mo sa katabi mo, kakausapin ka ng Diyos. Diba yun yung isa sa dahilan Hindi naman tayo narito para magpa-cute. Pero meron namang mga cute. Meron namang iba nakakatakot. Yung only. Hindi tayo nakarito para wala lang. Kasi ito ay araw na ang gusto ng Panginoon makipagtagpo sa atin. Na ang teksto natin inaawitan ang pagkasal, hindi naman na sumasayaw. Tayo, kinakausap ng Diyos. Tumutugon ba tayo? Nararamdaman ba natin? Di ba? Merong kwento ako. Merong namatay ng church. Isang
kabataan. Sabi ng nanay, anak, may sakit ako. Pakisabi mo na lang kay pastor, hindi ako makakarating. Ikaw ang umating. E di, umating yung kabataan. Pag uwi ng kabataan, tinanong ng nanay, anak, ano ba yung sinermon ni pastor? Maganda po. Ano ba yung narinig mo? Maganda po. Ano ba yung teksto? Maganda po. Iyon yung isa sa mapakahalaga sa atin bilang mananampalataya. Kasi, tinanin ang Diyos in order for us to feel parang comfort. Tinanin nyo ngayon, alos 50% na nawala yung init. Tama ba ako? Alos 50%? Ayaw nyo kumito. Gusto nyo natay, kaya kulpe. Eh, ganyan, 50%, hindi na ako pinapawisan ngayon masyado. Eh, pagka ikaw ay hindi nakarating dito na matagal at nakikita mo to, kung nasabihin mo, parang nasa Central Church ko. Diba? Ang ganda. Ganun ang Diyos. You want us to feel comfortable. Gusto ng Diyos habang naririyan ka. Diba ang sabi doon sa isang teksto, come to me, all you are weary. Lumapit kayo sa akin lahat, kayong nabibigat ang lubha, at kayo aking papahingahin. This day, sa araw nito, kalimutan muna natin yung labahin. Kalimutan muna natin yung lutuin. Diba? Pastor, pagka kami naluto, yari ka sa amin. Alam nyo, sa presensya ng Diyos, parang matulog ako, sa presensya ng Diyos, habang nararamdaman mo, habang feel na feel mo yung presensya ng Diyos, hindi ka marulutong next month. Eh, subukan mo na sa bahay, kakakain mo lang, mag-iisip ka lang na kakainin. Eh, yan yung nagkakasak na tao, kain na kain. But this time, kung meron tayong kakainin, borrow ka. Amen? Kaya yung salita ng Diyos, inihanda niya yan. Inihanda niya. Alam niyo, hindi ako madaling mag-invite ng speaker. Pero natutuwa ako, si Pastor Jerry, na-invite ko noong Sunday. Pastor, malapit ko na maging pastor. Sabi nung ibang mga pastor sa akin, maganda ka naman sermon. Alam niyo, hindi madali. Tanong niyo kay Kuya Jerry. It takes a lot of time. Gabi na, gigising ka. Pero basta hindi na madali. Kasi hindi naman ikaw talaga, kundi ang Diyos behind you. Kikilos mo sa salita. Gusto lang ng Diyos, i-confirm, willing ka ba tumayo in behalf of my name? Ako ang bahala sa iyo. Kasi gusto ng Diyos magsalita. At ako, proud ako sa church natin. Bakit? Ang dami pwede magsalita. At ito pa isa. Sinabihan ako ni Pastor Raquel, Pastor, sabihin mo sa church, suportahan naman yung aming church. Kasi yung praise and worship team, inakaw ng ibang church. Inakaw na ng ibang church yung praise and worship team nila. Pambira naman church yun. Praise and worship ng church, aagawin. Para bang inagawa mo si Jesus? Gano'n, di ba? Kaya sinabihan ko na si Ate Karen, yan, Ate Chairman, pag-usapan daw yan. Sabi sa akin ni Pastora, sagot niya na raw yung pamasahe. Sabi ko, kasama ba yung Jollibee? Hindi naman sumagot. Di ba ganun natin nakikita na ang church nito ever since naroon yung kapahayagan ng Diyos ay naririto. Nandun yung kapahayagan ng Diyos ay kumikilos dito. Di ba? Tingnan ninyo, ang dami-dami mga talented people dito. Ang dami-dami ginagamit ng Panginoon dito.
May mga church, problema ang choir. May mga church, problema ang praise and worship. May mga church, problema ang magtuturo. Everything problema. But then in this church, heto ang Panginoon. Nagbibuild siya ng mga leaders. Kaya papasok pa sa atin si Pastor Dave. Pastor Dave, lagi yung mga kalalakihan. Okay na tayo dyan. Ayan. Nandiyan mga kalalakihan. Kaya yung araw na inilaga ng Diyos, prepare to meet your God this day. Kasi hindi naman ito pumunta ka lang. Hindi naman dito namin alam. This is the day of the Lord. And then, it is the day of the Lord. Prepare the day. Nakakausapin ka ng Diyos. I-bless ka ng Diyos. Kasi, alam ng Diyos, minsan, ang dami natin pinagdadaanan. Ang dami nating problema. Ang dami nating naranasan. Pero, ang gusto ng Diyos, i-meet ka niya. Kausapin ka niya. Eh dito sa ating teksto, sabi, kinakausap, sinasabihan, hindi tumutugon, hindi pinapansin. At ito yung paraan ng Diyos sa bawat sa atin. Alam niyo mga kapatid, we're so blessed. Sapagkat sa araw na ito, nakita natin kung paano tayo gustong gawin ng Lord na komportable. Inaayos niya yung church, pinalalamig. Dati, sobrang init na yung pinalalamig. Pinagaganda yung mga sightings natin, yung mga ventilation, everything. Ang ganda ng mga awit lahat. It is because of you, love ka ni God. Nais ni God sa araw nito to give you comfortable. And ang sabi, come to me, all that you are weary, and I will give you rest. Yan po na sinasabi sa teksto. Kaya yung araw nito, huwag natin sayangin. Pag uwi natin, dapat may sinabi sa atin ng Diyos. Alam niyo, nung araw, hindi pa ako talaga katulad ng mga nagpa-Bible, sumasama sa mga nagpa-Bible. Ang pagsimba ko, parang a-attend lang sa isang gilid. At nung araw, ang pagsimba ko, ginagawa ng oras. Halimbawa, nung ating ako magkukumunyon, bago magkumunyon, dahil nakakumunyon ako, aalis na ako. Kumbaga, ginagawa ko parang sine yung pinagdudugtong lang. Pero, hindi ko naiintindihan. Kasi kung pwede naman akong dumaan lang sa simbahan, ganun lang, okay na. Pwede naman akong dumaan sa simbahan, ang piling ko, nakasimba ko, okay na. Pero, nung marinig ko palagi yung sinasabi ng Diyos, marinig ko palagi yung nais ng Diyos sa aking buhay, marinig ko palagi yung gusto gawin ng Diyos, na iba na. Namimiss ko na palagi. Alam niyo yung Sunday noong nakaraan, nalulungkot ako. Every time na wala ako, nalulungkot ako. Kasi namimiss ko kayo at namimiss ko yung gawain ng Panginoon. Kasi ito ay meron ng bagay na hindi na tayo ordinaryo sa harapan ng Diyos. Dati po pwedeng wala lang. Dati po pwedeng okay lang. Pero pagka hindi ka na ordinaryo sa harapan ng Diyos, Sunday and every day is a special day for you. Napaka-special na yan sapagkat meron palaging ginagawa ang Diyos. Kaya yung ting umaga, itry nyo. Kapag ka nasubukan niya yung ting umaga, hahanapin nyo. Di ba napakaganda? Umaga, hinahanap mo na ang Diyos. At ang Diyos, hinahanap na. Kaya, isa sasabihin natin, marami tayong ginagawa. Siyempre, i-priority natin ang Diyos kasi mas maganda yung mga instruction ng Diyos sa atin. Yung sasabihin, yung nais niya sa atin. Kaya bukas, na umaga, paturo kayo kung hindi nyo alam buksan yan. Buksan nyo yung link. At pag nabuksan nyo yung link, marinig nyo yung gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, every day meron ng gagawin ng Diyos. Second, kung tayo ay mahalaga sa Diyos, dapat kinakausap tayo ng Diyos. Second, pag kinakausap tayo ng Diyos,
patuloy na kinakatagpo niya sa mga bagay na pangangailangan natin. Kasi hindi naman po pwedeng sabihan tayo ng Diyos na wala naman siya gagawin sa atin. Yung mga pastor di ba ako, nung bago ako pumasok sa pagpastor, sabi sa akin, bakit ka magpapastor? Wala ka na bang trabaho? Ba't ka magpapastor? Mahirap ka magpastor. Sabi ko, sinabihan daw ng Diyos. Maganda naman. Naging maayos naman ang buhay ko. Ibig sabihin, well-sustained. Nakapagpaaral mga anak. Paano nangyari yun? That is the way of God. Nakapagsimusunod tayo, kinakausap tayo, kaya nga tayo, nais ng Diyos, makikinig. Kasi may gagawin ng Diyos. Si Moises, nung kausapin ng Diyos, nung sabi ni Moises, huwag ako. May gagawin ng Diyos. Sa bawat sa atin, may gagawin ng Diyos. At kapag may gagawin ng Diyos sa bawat sa atin, God will sustain everything we need. Siya yung mag-sustain. Siya yung kikilo sa atin kasi hindi naman natin kayang gawin. Pero inuutos kasi ng Diyos, ang Diyos will make a way when there's no way. Ano ba yan? Ang Diyos gagawa ng way. At ito yung isa sa paghawakan natin bilang mga mananampalataya. Kapag tayo patuloy na kinakausap ng Diyos, mayroong ipagagawa ang Diyos sa atin. At kapag kami ipinagagawa niya sa atin, let on, ma-amaze tayo. Oh, thank you, Lord, thank you. At ito yung isa sa mga nais ng Diyos. Kaya sa pagsipa natin, kakausapin tayo ng Diyos, pangalawa may ipagagawa niya sa atin. At doon sa ipagagawa ng Diyos sa atin, God will make a way. Siya yung bahala. Sapagkat ang pangako ng Diyos, kung tayo ay sumusunod, hindi niya tayo pababayaan o iiwanan. Pangatlo, sa ating pagsunod sa Diyos, mapapasin natin na ang buhay natin ay malapit na doon sa nais ng Diyos. Bakit? Kasi yung mga bagay na ginagawa natin, ito na yung bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Paano yung pastor? Dati, konting problema, bumibigay ka. Ngayon, dahil may pinagagawa na sa iyo ng Diyos, pinalalakas ka na ng Diyos. Kaya yung ginagawa mo ngayon, dahil nga nakakakailos na ang Diyos sa buhay mo. Dati, hindi mo nararanasan na maging matatag, matibay. Pero ngayon, instrumento ka na ng Diyos. Diba? Mapakahalaga nun. Na dati, ikaw yung very weak. Ikaw yung palagi na mapahamak. But then, nung sumusunod ka na sa Diyos, nung narinig mo na ang sinasabi ng Diyos, nakagagawa na ang Diyos sa ating buhay, ikaw na ngayon ay instrument ng Diyos. Amen ba yun? Instrument ka na ng Diyos. Kapag ka-instrument ka na ng Diyos, yung mga bagay na hindi niya kaya gagawin ng Diyos, it is because of you. Ikaw ang instrument ng Diyos. Bakit nyo ba ako kinikilala? Kasi ako ang instrument ng Diyos. At ganun din ang bawat sa atin. Merong reverend, merong pagkalan. Kapag ganyan na ang buhay natin, tayo na ang instrumento ng Diyos. Alam niyo nung araw, ang trademark sa akin, doon sa lugar namin, ni Mrs., hindi ako mabuting halimbawa. Kasi, nung araw, kapag may pera ako, itinugustos ko lang yan sa mga inuman. Kaya ang tawag sa akin ng mga naroon, ako raw ay napaka-demonyo. Kasi puro bisyo yung aking pinagagawa. Pero nung naging pastor na ako, nasabi sa akin ng mga naroon, pastor, sabi mo yan, mabago na yung buhay. Kasi ikaw na nga yung instrumento ng Diyos. And even my family, ganun din po. Yung mga kapatid ko, ganun din po. Believe me, kahit nga pumunta ka sa Bilibid, kahit yung mga bilanggo, ikaw na yung instrumento ng Diyos. Sabihin ng mga bilanggo, Pastor, dapat palagi kayo naririto para mag-pray. Di ba, ganun ka na ngayon? Hindi ka na ordinaryo.
instrument ka na ng Diyos. Kaya sa atin bilang mga mananampalataya, i-ready natin yung ating sarili sa pakikinig. Mahalunod tayo sa sinasabi ng Diyos. Sumunod tayo sa ipinagagawa ng Diyos at the end. Ang Diyos makikita sa atin bilang mga mananampalataya. It's about time to elevate your life. Hindi na ikaw yung mahina. Hindi na ikaw yung napapahanga, kundi ikaw na yung instrumento ng Diyos doon sa mga tao na kailangang ingatan at padarating. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Amen. Amen. Tinatawag po natin yung ating mga lay. Gabi na natin ng ipagkalalo ang Panginoon, dumambot siya ng tinapay, sa atin naman ay ginawa natin na osya. Pinaso-pinaso niya ito at binika, tanggapin ninyo at kanin kapahayagan ng pakikipag-isa sa akin. Pagkakaroon ng punan, dinampot niya ang saro ng bagong tipan. Itinaas niya ang saro ng bagong tipan. At ang sabi ng Panginoon, ito ang saro ng bagong tipan, ang dugo na umagos sa bawat sa inyo. Tanggapin ninyo at inumin, kapahayagan na kayo ay dilinis na. Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli sa araw nito, sa aming pakikipag-ugnayan sa iyo, sa pamamagitan ng iyong habiling ng communion. Sa hapag ay aming pinagdiwag na bilang katawan mo na aming tatanggapin na ito ay magiging bahagi ng aming buhay at bilang dugo mo na aming tatanggapin bilang bahagi ng iyong paghuhugas sa aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, salamat po at muli sa araw nito. Nananalangin po kami. Anumang karumihan, anumang bagay na hindi ka lumulubog sa iyo sa oras nito, gawin mo po dapat kami sa iyong harapan. Mapapurihan ka, malawalapin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen.
Muli, sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, hinihan sa tao sa inyo. Gusto ng Panginoon makakilos, gumawa sa atin sa pamamagitan ng kanyang Roho. Kapag natin ito, papahayagan na siya ay nasa sa atin bilang ating Panginoon. Uli, sinabi ng Panginoon, dahil nasa sa iyo ako, kailangan niya ang aking linisin. Linisin kita sa pamamagitan ng aking dugo na binuhos sa ikang pagpapatawad ng lahat ng kasalanan. Tanggapin natin ang amin. Tayo manalangin. Panginoon, muling salamat sa araw na ito. Sa aming pagtanggap ng iyong katawan, nagpapahayag kami patuloy na ikaw ang aming Panginoon na patuloy na mag-ahari at mamumuhay sa amin bilang nilinis mo o Diyos. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahatid ng ikapo at pangako, mas nabayang awit na pasalamat ko na talaga. Ilipo nito po natin ilalagay po yung ating mga tatake.
pangako ka na hindi mo kami iiwan, hindi ko babayaan. Hanggang sa panahon na ito, O Diyos, nandiyan ka pa rin. Sa bawat salita mo na aming naririnig, sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng patuloy na hamon, na kung kami man ay nakakaranas ng iba't ibang mga pagsubok, O Diyos, na kung kami man ay wala sa landas ng nais mo, O Diyos, palagi ka pong nagtatawag, nagsasalita, na handiyan ang iyong iglesia, Panginoon. Palagi mo kami tinatawag, sinasabihan. Ang sabi mo sa talata, ang henerasyon ito, tumutugtog sa sayaw, sa kasal hindi sumasayaw. Ngunit sa umagang ito, O Diyos, ang iyong salita ay nagpapahayag ng kalakasan. Malakas kami. Sapagkat ang sabi mo, Panginoon, lalapit kami sa iyo, pagpapahingahin mo kami. Ibig sabihin, Panginoon, patuloy na palalakas mo kami. At ang sabi mo, Panginoon, malaki, O Diyos, na sa ating mga buhay, kami ay magpatuloy na sumusunod sa iyo. Sa mga inuutos mo, Panginoon, sapagkat sa bawat salita mo na inuutos sa amin, na yan ang pangako, hindi mo kami pababayaan. Sa bawat salita mo na ipinagagawa sa amin, na yan ang pangako, hindi mo kami ipapahamak. O Diyos, salamat sapagkat sa henerasyon ito, O Diyos, sa kalagayan ng mundo ito, O Diyos, magulo, maraming makasalanan, maraming naliligaw, maraming napapahamak. Subalit ang tinig mo, Panginoon, na handyan palagi nagtatawa, lumapit kayo sa akin. O Diyos, salamat sapagkat ang Diyos na mapangyarihan, punong-puno ng pag-ibig kahabagan. Salamat, O Diyos, sapagkat sa kabila ng aming pagsuway, kasalanan, paglayo, tumatawag ka, lumapit kami sa iyo. Salamat, O Diyos, sa umagang ito, sapagkat sa iyong mga salita na aming inangkin, nagpapatuloy lamang, O Diyos, na ikaw ay buhay makapangyarihan, na nagnanais makakilos, makagawa sa aming mga buhay, at upang makita nila na mayroong Diyos na buhay, nagmamahal, umiibig, nagliligtas. Salamat ng maraming, O Diyos. Tumawag ka pa po ng mga tao sa pamamagitan ng iyong mga anak, mga tinin na magsasabi, halika kayo, lumapit kayo, lahat na napapagal. Narito ang Diyos, magpapahinga kayo. Narito ang Diyos, ililigtas kayo, sasamahan kayo. Salamat po, O Diyos, sa iyong mensahe sa amin. O Diyos, muli dalangin namin ang bawat pamilya, ang iyong pag-iingat. Salamat na nagtatrabaho, nagmamaneho ng sasakyan, nagmamaneho ng motor. Hiling namin ang iyong proteksyon, ang aming mga anak. Samahan mo po, O Diyos, sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Hinihiling po namin, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, mga kapatid namin na nasa ibang bansa, dalangin namin sila sa iyo, O Diyos, ang iyong pong pag-iingat. Maging ang bansa nito, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, muli, salamat sa umagang
ito. Sapagkat hindi mo kami binigo, kinausap mo kami at kakausapin. Salamat na marami, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming ipinagpapasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Sa ating paghayo, sabi ng Diyos, bibisinan kayo ang Ama, Anak at Banal na Espiritu. Patuloy na tagabi, maranasan, mula ngayon, magpasawalan ng Amen.